Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Dalawang katao patay sa aksidente. Insidente sa pool sa CCTV. Negosyanteng wanted sa high-profile syndicated estafa na aresto na. Mga gamit para sa imahen ng Senyor Jesus Nazareno na nakalagak sa isang simbahan sa Pampanga, ninakaw. At Five Fingers Island, saan kaya matatagpuan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Natimbog ng pulisya ang negosyante na wanted sa high-profile syndicated estafa sa Malasiki, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. So, nung nagsalita tayo, wala sa second na pagdano na kamang salita. Amin ay pagka... Hapon nitong Martes, pinasok ng mga pulis ang isang opisina sa Barangay Poblasyon, Malasiki, Pangasinan upang arestuhin ang negosyanteng may-ari ng JRL Quarta Trading Company. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa San Carlos City, Pangasinan, mapayapang sumunod sa mga otoridad ang 29 anyos na negosyante. Habang nag-uusap sila doon sa lawyer niya, allegedly to arrange nung payout ng mga nag-invest dahil accordingly ay ibabalik niya pera ng mga nag-invest sa kanya. Batay sa warrant, ang akusado ay nahaharap sa kasong syndicated estafa na isang non-bailable offense. Inulan ng reklamo ang kumpanya dahil sa illegal investment scheme. Ito ay operation ng sa Forex at it operated sometime. Maraming nag-invest sa kanya at accordingly ay may more or less 10,000 investors na humaling sa offer ng kumpanya. Hindi na humarap sa kamera pero nagpaunlak siya ng panayam sa GMA Regional TV One North Central Luzon. Inamin ng akusado na mali ang hindi niya pagsunod sa payout ng kanyang mga kliyente. Gayunman, inaayos na raw niya ang dapat sanang pagbabayad sa kapital ng kanyang mga kliyente. So nagkataon lang po siguro na may hindi na asikasong papel, tapos lumabas yung warrant. Nakakalungkot man lang kasi nahihirapan akong kumilos ngayon kasi paano ko siya maiisa sa ayos kung nasa loob ako. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kliyente. Nung hindi pa ako nagpaparamdam sa social media, hindi pa ako nagpo-post sa page namin, iningatan ko lang din po talaga yung security. Kasi mas gusto ko na lang po talaga na ako mismo yung magtrabaho. Dagdag niya, hindi raw niya basta-bastang mailabas ang pera lalo't umaabot sa bilyong piso ang kabuang halaga ng mga ito. Nilinaw rin niya ang naunang kasong kinaharap noong Mayo 2025 kung saan ni-raid ng PNP-ACG ang naunang opisina ng kanyang kumpanya dahil umano sa pagpapatakbo ng cryptocurrency investment scheme na walang kaukulang permit. Ang sinasabi po nila, hindi namin inaasikaso yung SEC. Yun po yung kumalat. So hindi namin nagbigay ng libat doon. Pero ang totoo lang po, ilang beses na po kami nag-try sa SEC. Unang nag-operate ang JRL Quarta Trading noong 2021 na sinasabing nag-aalok ng 10% o mahigit pang interes mula sa puhunan ng isang investor. Ang mga kliyente nito ay mula sa 52 lalawigan sa bansa at mayroon din sa humigit kumulang 30 iba pang bansa. Hindi raw niya tinatakbuhan ang mga paratang laban sa kanya. Kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Malasiki Police Station ang akusado. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Patay ang dalawang katao sa banggaan ng dalawang motorsiklo at SUV sa San Fabian, Pangasinan. Insidente sa pool sa CCTV. Nakatutok Jasmine Gabriel Galban. Sa kuha ng CCTV, makikita ang motorsiklo na dahan-dahan na huminto sa gilid ng kalsada sa Barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan alas 11 kagabi. Makikita rin ang sunod-sunod na pagdaan ng iba pang sasakyan. Ilang saglit pa, makikita ang akmang pagtawid sa kalsada ng motorsiklo nang biglang sumalpok ang paparating na isa pang motorsiklo. Parehong humandusay sa kalsada ang mga rider na edad 20 at 48. Ilang sandali pa, makikita ang paparating na SUV.
at nasagasaan pa ang 2 rider na nakahandusay sa kalsada. At nung tumilapon sila, may paparating naman from the opposite direction, yung Fortuner. Aksidente niyang nasagasan yung 2 biktima natin. Dinala pa sa pagamutan ng mga biktima pero hindi na umabot ng buhay. Pagtulungan ng ating mga MDRRM or responders, agad silang naitakbo sa R1MC. Nagdadalamhati ang mga naiwang kaanak ng biktima. Ang sakit mo. Siyempre, mar-araw man niya, anak ko ang gapi ka kulto. Mar-araw. Inihahanda na ng pulisya ang posibleng kasong isasampa laban sa driver ng SUV. Sinusubukan ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng panig ang driver ng SUV na nasa kustodiya ngayon ng San Fabian Police. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang van na umaatras sa paakyat na bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet umaga kahapon. Sa pag-atras ng sasakyan, nabangga nito ang sumusunod na isa pang van hanggang sa tumagilid at tumama pa sa isang sasakyan. Tumilapon sa kalsada ang sako-sakong bigas na karga ng van. Sa investigasyon ng pulisya, hindi kumagat ang preno ng sasakyan dahil sa bigat ng karga nito. Nagtamo ng sugat ang driver ng van na dinala sa pagamutan. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Kargado ng 114.25 kilos na bigas. So kung pagtutal natin, nagkakarga ng 2,850 kilos na bigas, which is hindi dapat na kargahin ng Mga basurang naipon sa kanal, kabilang sa mga nilinis ng otoridad sa Bangaldan Public Market. Narito ang report. Tuwing tag-ulan, binabaha ang ilang bahagi ng Bangaldan Public Market dahil sa pag-apaw ng tubig sa mga kanal. Mabilis ang pagtaas ng tubig lalo na sa bahagi ng Biagdan Street. Hindi na kasi umaagos ang tubig sa kanal dahil sa mga bumarang basura. Ayaw na rin itong mangyari ng lokal na pamahalaan. Kaya nagtulong-tulong ang mga kawani ng munisipyo, mga negosyante at ilang volunteer group sa malawakang paglilinis sa palengke. Prioridad ang declogging o paglilinis sa mga kanal sa pamilihan. Minabuti ng ating lokal na pamahalaan na ito po ay pag-igisan sa paglilinis at para maprotektahan ating mga mamimili. Hiling ng mga negosyante, gawing regular ang cleanup drive sa Bangaldan Public Market. Masyadong marumi. Kaya, kasi kapag yung mga dayo, sinasabi nilang ang mga dani marumi ang... Ayon sa lokal na pamahalaan, meron nang inilatag na schedule para sa mga susunod pang cleanup drive. Panawagan ng LGU sa mga negosyante na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Giit naman ng ilang negosyante na regular nilang nililinis ang kanilang mga pwesto. Kapag madam, kailangan malinis ito, madam. Itinataon ng cleanup drive sa palengke tuwing hapon para hindi maapektuhan ng kalakalan sa pamilihan. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Samantala, naghahanda na ang POSO sa gagawing pagdidikit ng mga bagong sticker permit at fare matrix sa mga pumapasadang tricycle. Sundan sa report. Handang-handa na raw ang Public Order and Safety Office para sa isasagawang pagdidikit ng 2026 permit sticker sa mga tricycle na pumapasada sa Dagupan City. Nakahanda na rin ang mga papeles na gagamitin para naman sa renewal ng prangkisa ng mga tricycle driver. Sa ngayon, December pa lang natapos na yung mga sticker natin. Talagang pinagawa ko na agad, pinaano ko na para pagdating ng January, dikit na lang agad. Ang tricycle driver na si Raul, maagang gumayak para makapagpa-renew ng prangkisa at mamasada. Taon-taon daw siyang maaga para hindi magkaaberya sa kanyang hanap buhay. Importante yung prangkisa kasi legal. Hindi tulad ng mga kulurom kung saan sila pumapasada na wala silang permit. Kami ang kawawang may illegal kami. Sa kasalukuyan, mahigit 2,000 ang bilang ng prangkisa para sa mga namamasada ng day shift at mahigit 400 naman sa night shift. Kasabay ng sticker permit, ididikit din ang bagong tricycle fare matrix kung saan nakapaloob ang bagong singil sa pasahe na inaprubahan noong 2025. Sisimulan ito sa 2 linggo ngayong Enero hanggang Marso. Pagkaupo mo, nandun yung fare matrix, meron ding sticker number para kung mali yung singil sa'yo,
i-text na lang sa poso, nandun din ang cellphone number. Papatawan ng multa ang mga hindi makakapag-renew ng prangkisa, maging ang mga namamasadang hindi gagamit ng mga updated sticker permit at tricycle fare matrix. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga deboto ng Jesus de Nazarene Parish Church sa Binmalay, Pangasinan, handa na sa kapistahan ng Jesus Nazareno. Silipin sa report ni CJ Torida. Handa na ang mga deboto ng Jesus Nazareno sa prosesyon bukas na araw ng kapistahan ng Poon. Pangungunahan ito ng Jesus de Nazarene Parish Church sa Barangay Dulag, Binmalay, Pangasinan. Sa ngayon, nasa Barangay Basing ang imahen ng Jesus Nazareno. Inililibot ang imahen sa iba't ibang barangay sa bayan. Alas 3 o alas 2 kasi magsisimba, dadalhin sa Dulag. Oo, sa simba na Dulag. Kasi doon ang mini na simba ng ilang barangay na doon talaga sa Dulag. Matagal nang deboto si Aling Rica ng Jesus Nazareno. Walang mintis ang pagdalo niya ng misa at pagsama sa prosesyon tuwing kapistahan ng Poon. Sana po maging peaceful na ang Pilipinas. Wala nang away, wala nang corruption. Inaasahan ang dagsa ng mga deboto bandang alas 3 o alas 4 ng hapon bukas sa Jesus de Nazarene Parish Church kung saan magkakaroon ng misa at prosesyon kasabay ng kapistahan ng Jesus Nazareno. Nanggaling na po ng Amangkuro, nanggaling na po ng Balugo, tapos dito sa amin, Barangay Basing, ang prosesyon ay sa buong Dulag na po. Nangyari na po yung prosesyon dito Kaya exclusive na din doon sa mismong parokya. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Camalaniugan-Apari Mega Bridge ngayong araw. May habang 1,580 meters ang tulay na nagdurugtong sa bayan ng Camalaniugan at Apari. Mapapadali nito ang biyahe ng libu-libong commuters mula sa mga kalapit bayan. Daan din ito sa mas mabilis na regional trade sa mga produktong agrikultura, logistics at tourism. Maliban sa Magapit Suspension Bridge, magsisilbing alternatibong ruta ang Mega Bridge. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. At nakakatuwa dahil napakalaking bagay ang paglagay ng ganitong klaseng tulay dahil as all of you here are well aware, it cuts the travel time. Nararanasan ang kakulangan sa supply ng fresh galunggong dahil sa malamig na panahon o off-season. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bukod sa galunggong, apektado na rin ng malamig na panahon ang sari-saring isdang ibinibenta sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ramdam sa ilang pamilihan sa Pangasinan ang kawalan ng suple ng sariwang galunggong. Sa Mangaldan Public Market, ilang linggo nang walang ibinibentang sariwang galunggong. Imported na frozen galunggong ang karaniwang makikita sa palengke ng bayan. Ayon sa ilang tendera ng isda, halos wala raw dumarating na sariwang galunggong. Mataas ang presyo ngayon kasi hindi niya pa panahon. Mayroon lang pero madalang lang. Hindi niya. Karamihan ngayon mga frozen. Mahangin, maalon kasi daw Kaya, malamig kasi. Kaya walang huling galong, mahina talaga huli. Kunti-kunti isda kasi ngayon. Sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, ilang araw na ring walang dumarating na fresh galunggong. Kaya patuloy ang pagtaas ng presyo ng imported galunggong. Nasa 180 hanggang 250 pesos ang presyo sa kada kilo nito. Kasi puro frozen. Ilang araw na din po ma'am na wala Ay opo, medyo lang. Paunti-unti lang. Kung meron man daw sariwang galunggong na dumarating sa fish market, unahan naman ng mga negosyante sa pag-angkat nito. Nasa 300 hanggang 320 pesos ang kada kilo ng fresh galunggong.
Ayon sa Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, apektado ang supply ng fresh galunggong sa malamig na panahon. Idagdag pa na off-season ngayon ng galunggong. Ayun ang problema. I think yung sa fishery, medyo may problema sa stocks. Mataas pa rin ang presyo ng isda. Bukod sa fresh galunggong, apektado rin ang supply ng sari-saring isda sa mga pamilihan. Mataas din ang presyo ngayon ng mga ibinibentang isda. Chris, ayon sa SINAG, pagpasok daw ng buwan ng Marso ay inaasahan na yung unti-unting pagdami ng supply ng fresh na galunggong sa mga pamilihan, hindi lang sa probinsya ng Pangasinan. At yung supply, Chris, ng fresh galunggong na karaniwang i-dispose or ibinibenta sa mga pamilihan ay karaniwang nanggagaling sa probinsya ng La Union. So by March, Chris, bukod sa galunggong, ay inaasahan din na darami na rin yung supply ng sari-saring isda. Siyempre kasabay niyan ay ang pagbabalik sa normal ng presyo ng galunggong at ng sari-saring isda. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mahigit 200 pamilya sa isang bahaing sitio sa Bangaldan, Pangasinan hiling na magkaroon ng konkretong kalsada. Ang detalye sa report. Tuwing panahon ng tag-ulan, problema ni Aling Nancy ang naiipong tubig sa palibot ng kanilang bahay sa Purok 5, Barangay Gilig, Bangaldan, Pangasinan. Pahirap daw ito, lalo't maging ang kanilang dinadaanan ay nalulubog din sa baha. Tubig, madam, nababaha kami hanggang dito ay sa binti. Mahirap. Yung mga apo ko, na apo ko, hindi, binubuhat namin na pupunta dito ay para hindi sila mabasa. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Gilig, ang pagkakaroon ng mataas at sementadong kalsada ang matagal nang nire-request ng halos 200 pamilya sa lugar. Napipilitan kasing humanap ng ibang daan na walang baha ang mga residente para lang makapunta sa main road o barangay road. Mababa kasi doon, kawawa na yung mga estudyante, yung mga taga doon na naglalakad. Naiipon doon, mababa kasi. Tsaka yung iba hindi pa simentado. Sa huling sesyon ng Barangay Council, isa sa napag-usapan ang paglalaan ng pondo para sa konstruksyon ng pathway sa lugar. Malaking ginhawa sa mga kabaranggayan natin yung pag nangyari natapos yung Manggagaling sa 20% development fund ang pondong gagamitin sa konstruksyon ng pathway sa sitio. Isa raw ito sa priority project ng Barangay Council ngayong 2026. Target nila itong masimulan at matapos bago ang panahon ng tag-ulan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tanggal bagot sa paglilinis ang eksena ng isang fur baby sa Hong Kong. Here Comes the Bride ang atake ng 11-month-old na asong si Tuktuk. Kwento ng kanyang fur parent na si Jomera, naglilinis siya nang makita si Tuktuk na nagmukhang bride-to-be. Ang kurtina kasi nagmukhang belo sa kasal. Mukhang may mapapa I do o I dog dahil certified looking beautiful in white si Tuktuk. Mga kapuso, walang sama ng panahon pero patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil pa rin sa tatlong weather system. Dahil sa salubungan ng amihan at easterlies, patuloy ang pag-iral ng shear line na binubuo ng makakapal na ulap na magdadala pa rin ng maulang panahon. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon kasama na ang Batanes at Babuyan Islands, Apayao, Cagayan, Isabela at ilang pang lugar sa Central Luzon. May tsansa pa rin ng malalakas na ulan na pwedeng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon.
Ninakaw ang mga gamit ng imahen ng Jesus o ng Senyor Jesus Nazareno na nakalagak sa San Guillermo Church sa Bacolor, Pampanga. Tutukan sa report. Pinasok ng magnanakaw ang San Guillermo Parish Church sa Bacolor, Pampanga. Nagyari ang insidente noong December 12, December 31 at nitong January 4. Nadiskubre ang pagnanakaw nito lang January 6. Sa tulong ng CCTV footage ng simbahan, natukoy ang salarin, isang 12 anyos na bata. Lumalabas sa investigasyon na kinuha ng bata ang gamit ng ilang imahen sa loob ng simbahan, kabilang ang Senyor Jesus Nazareno at Santa Marta. Napag-alaman din na nagawa pang isuot ng bata ang mga gamit na mga imahen, kabilang ang balabal at wig ng mga santo habang nagsisimba. Sa follow-up operation ng otoridad, nabawi ang mga nawawalang damit at gamit ng mga imahen. Ang iniisip daw po nila is baka nilinis or inilipat lang. Nakita nga po natin doon na saktong palabas po siya suot-suot na po niya yung isang wig po. Nagawa raw ito ng bata matapos makarinig ng mga bulong na kunin at isuot ang mga gamit ng santo habang siya'y dumadalo sa misa. Umuwi po na may dalang gamit. Ang pagkakaintindi po nila is parang binibigay po dun sa bata. Kinonfirm po ng magulang niya, andun po lahat yung gamit. Base sa social media post ng simbahan, nagpasalamat ang pamunuan sa pagkakabalik ng mga gamit ng mga imahen at sa lahat ng tumulong upang mabawi ang mga ito. Nag-desist kami para hindi nakasuhan, kawawa naman. Maganda rin na yung nangyari kasi naging vigilant kami. Nakita yung pagtulong-tulong ng mga simbahan, LGU, kapulisan, tayo media. Samantala, inirefer ng PNP sa DSWD ang bata para sa nararapat na intervention at psychosocial support. CJ Torida, One North Central Luzon. Magkapatid na sakay ng kolong-kolong nabangga ng pampasaherong bus sa Binalonan, Pangasinan. Isa ang patay. Nakalerto Jewel Fernandez. Sa pool sa CCTV ang pagbangga ng passenger bus sa isang kulong-kulong sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Canarvacanan, Binalonan, Pangasinan noong Biyernes. Sa investigasyon ng pulisya, mag-o-overtake sana ang bus sa kulong-kulong pero nasagi ang likurang bahagi nito, dahilan upang mawalan ng kontrol ang driver ng kulong-kulong. Sakay ng kulong-kulong ang dalawang magkapatid na galing sa slaughterhouse ng Binalonan at patungo sana sa pamilihang bayan upang i-deliver ang kanilang panindang karne. Idineklarang dead on arrival ang angkas habang critical naman ang kanyang nakababatang kapatid na siyang nagmaneho. Hindi naman nasaktan ang driver ng bus at kusang sumuko sa PNP. Nakapag-usap na po. Ito po, ayos ng ang usapan. Pero minsan hindi pa dahil critical pa lang. Nasa ospital pa po. Wasak ang 7 tricycle na yan matapos araruhin ng pick-up sa Barangay Gising, Gataran, Cagayan. Ayon sa MDRRMO, nakaparada ang mga tricycle sa harapan ng isang paaralan at naghihintay ang mga driver ng mga pasahero na mangyari ang insidente. Nag-overtake umano ang pick-up at mabilis ang takbo at maaaring nawalan ng kontrol. Kaya bumangga at inararo nito ang mga nakaparadang tricycle sa gilid ng kalsada. 2 sa mga tricycle driver ang sugatan na agad isinugod sa pagamutan. Nasaktan din daw ang driver ng pick-up. Agad na nagsagawa ang Rescue 721 ng Vehicular Recovery Operation gamit ang boom truck upang maialis ang mga sasakyan sa lugar. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Jewel Fernandez, 1 North Central Luzon. Iba't ibang iligal na paputok na nakumpiska ng mga otoridad sa Baguio City at Benguet, pinagsisira. Sundan sa report. Pinagsisira ng Baguio Police katuwang ang lokal na pamahalaan ang mga nakumpiskang iligal na paputok at pyrotechnic devices kahapon. Nagkakahalaga ng 81,000 pesos ang mga sinirang iligal na paputok at pyrotechnic devices kabilang ang plapla, fountain, quitis at 5-star. Sa kabuuan, umabot ng mahigit 120,000 pesos ang halaga ng ipinagbabawal na paputok ang sinira ng otoridad mula December 23, 2025 hanggang January 6, 2026. Bumaba rin ang bilang ng naitalang firecracker-related injuries sa syudad ngayong taon. Mahigit 40,000 pesos din na halaga ng iligal na paputok ang sinira ng Benguet Police. Kabuang 1,131 paputok at 72 improvised cannons o boga ang nakumpiska sa operasyon ng pulisya. Generally peaceful ang naging assessment ng PNP sa nagdaang holiday season kung saan may pagbabarin sa mga firecracker-related injuries.
Nagsagawa rin ng ceremonial distraction sa mga iligal na paputok at boga ang Ilocos Norte Police. Iniloblob sa drum ng tubig ang mga paputok habang pinitpit ang mga boga gamit ang heavy equipment. Sa datos ng Ilocos Norte Police Provincial Office, 257 ang mga nakumpiskang boga at iligal na paputok. Sa tala naman ng Provincial Health Office mula December 21, 2025 hanggang January 5, 2026, 30 ang bilang ng mga nabiktima ng paputok na karamihan ay minor de edad. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos sa PhilHealth na magpatupad ng one-time waiver para sa interes ng mga hindi nababayarang contributions. Sa mensahe ngayong umaga, sinabi ng Pangulo na para yan sa mga negosyante, private employer at self-employed na hindi nakapagbayad ng kontribusyon. Bibigyan daw sila ng 1 taon para mabayaran na ang mga missed contribution mula July 2013 hanggang December 2024. Five Fingers Island at White Sand Beach sa Mariveles, Bataan. Ating pasyalan sa report. Hindi lang sa kasaysayan kilala ang probinsya ng Bataan. Sa bayan ng Mariveles, isang top tourist destination ang siguradong hindi mo dapat palagpasin. Mapapa-high five ka nga naman talaga sa ganda ng Five Fingers Island. Tinawag itong Five Fingers dahil hugis daliri raw ang 5 isla na may 4 na cove sa pagitan. Mula sa Mariveles Port, aabutin ng halos 20 minutes ang boat ride para mapuntahan ng isla. Una riyan ang Cochinos Point, ang thumb o hinalaki ng Five Fingers. Perfect mag-hiking dito para makita ang tuktok ng isla. Kung thrill seeker ka naman, dito ka sa pagitan ng index finger o apatot at middle finger o puntang mahaba. May parte ang cove na ito kung saan maaaring mag-cliff diving. May cave rin na maaaring pasukin o languyin. At maaari ring mag-snorkeling. Sikat na sikat din ito na siyang favorite spot ng mga turista dahil sa iba't ibang rock formations. Ganyan din ang hatid ng ring finger o naiklik point. Siyempre ang huli ang pinky finger o ang longos kawayan na perfect for your photoshoots. Kung napagod, perfect mag-relax sa Lucky Beach. Namini Boracay ang vibe dahil sa white sand at crystal clear water. Mamamangha ka talaga sa natural na ganda nito. Tiyak na may enjoy ang mag-swimming sa malinaw at kalmadong tubig dagat. Joel Fernandez, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North, Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.